only safety. Nothing that can touch you exactly. When your burdens and all your fears, laying down and resting in His hands. Everyone, we all can stand if we're in His hand. So are the trials there is no cause for fear in His hands. In His hands, there's only safety. Nothing that can touch you exactly. When your burdens and all your failures, laying down and resting in His hands. In His hands, there's only safety. Nothing that can touch you exactly. Bring your burdens and all your failures, laying down and resting in His hands. There's only safety. Nothing that can touch you exactly. Amen. Praise God. Purin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating brother Sister Fitz Almida Isguera. Amen. Praise God. At patuloy po namin kayong inanyayahan sa lahat po natin mga minamahal na mga kababayan dyan po sa Santa Cruz, Zambales. Patuloy po mga minamahal yung sinasagawang pananambahan dyan ng Jesus Miracle Crusade sa may Baito, Santa Cruz, Zambales. Libre po ito mga minamahal naming kababayan dyan po sa Santa Cruz at welcome po ang lahat. Araw po ng Miyerkules sa 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Araw ng Biyernes sa 9:00 ng gabi hanggang 4:00 na madaling araw ng Sabado. Araw naman po ng Linggo 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Maging dyan po sa Iba, Zambales, patuloy po yung sinasagawang pananambahan po dyan ng Jesus Miracle Crusade. Ito po mga minamahal ay matatagpuan po nyo dyan po sa Pitsay Village, Zone 1, Iba, Zambales. Araw po ng Miyerkules sa 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Araw ng Biyernes sa 9:00 ng gabi hanggang 4:00 na madaling araw ng Sabado. Araw naman po ng Linggo 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Maging dyan po sa San Narciso, Zambales, patuloy po yung ating sinasagawang pananambahan po ng Jesus Miracle Crusade. Matatagpuan po yan dyan po sa National Highway, Barangay Patrocinio, San Narciso, Zambales. Pagitan po ito ng PMMA at ng Shortcut Road. Makikita po nyo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Araw po ng Miyerkules sa 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At araw po ng Biyernes sa 9:00 ng gabi hanggang 4:00 na madaling araw ng Sabado. Araw naman po ng Linggo 9:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Yan po yung ating schedule of services dyan po sa Zambales. Mula sa San Narciso, sa Iba, hanggang doon po sa Santa Cruz, Zambales. Mayroon pong sinasagawang pananambahan ang Jesus Miracle Crusade. Libre po yan at welcome po ang lahat. At ang tabayanan po nyo mga minamahal, mayroon pong malaking krusadang isasagawa ang Jesus Miracle Crusade dyan po sa Iba, Zambales. Ito pong darating na April 18, 19 at 20. Araw po yan, 3 araw po yan mga minamahal na krusada ng Jesus Miracle Crusade. Araw po yan ng Huwebes, Biyernes at Sabado. Kaganapin po yan dyan po sa People's Park. Mga minamahal, sa harapan po yan ng Provincial Capital ng Zambales. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Daluhan po nyo ito mga minamahal, libre po yan at welcome
po ang lahat. Amen. Praise God. Kung kayo po may mga katanungan, tumawag lamang sa aming cellphone, mga minamahal, sa 0907-5529-657. 0907-5529-657. 0915-313-4995. 0915-313-4995. Amen. Praise God. At mga minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Narito po, ating beloved ordained preacher, Louis Angeles. God bless you sa ating beloved co-preacher at sa ating pagpatuloy mga minamahal, tayo po ay minsanan pang manalangin o mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na programa na natapos na at narito po kami sa pag-aaral na iyong banal na salita. Bago lahat kami po ay nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa amin nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan po kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, ikaw po maglagay ng mga kataga dapat bigkasin po sa po pangunawa kasipan ng bawat apinig, at patuloy mo kaming samahan na yung kapangyarihan, ikaw tanging namin naasahan sa pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness, unbeliefs and doubts, cast out right now in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, pagwalhati at pagdakila aking pong pinabot sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati ng isang magandang gabi sa ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, gayon din po sa kanya mamahal sa buhay. At sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, loob at labas ng bansa, From tracking the bus to tracking field conditions, wireless is limitless. ay patuloy na nakikinig sa programa ng Jesus Worker Hour, headed by our beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, assisted by our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and their beloved children. Good evening and happy listening po sa inyong lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa gabing ito, mga minamahal, ang ating pong tatalakayin, pamagatan po natin, mga minamahal, a new and living way. Amen? A new and living way. Sa Tagalog, daang bago at buhay. A new and living way. Ang ating pong teksto, kindly sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill, dito po tayo sa Hebreo, Kabanatang 10, ang talata po ay 20. Hebrews chapter 10, verse 20. By a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Amen. Amen. Sa wikang Tagalog po tayo. Mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kaniyang laman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ihahanda po natin ang Epeso, Kabanatang 1, ang talata po ay 4 hanggang 5. Sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal, tayo daw po ay itinalaga ng Diyos. Saan po, mga minamahal? Sa tinatawag na new way
new and a living way, sa daang bago at buhay. Amen? Unang pakikinig, masakit ito para sa ating damdamin. Amen? Sapagkat tayo po ay merong kanya-kanyang kinagis ng relihiyon. Kaya nga, kung mapapakinggan natin ang pangaral Ebanghelyo ng Kaligtasan at hindi po natin alam na tayo pala'y itinalaga na ng Diyos sa tinatawag na bago, sa bagong daan at buhay, mga minamahal, hindi po natin maunawaan. Bis na tanggapin natin, mga minamahal, ang pagkatalaga ng Diyos sa atin, magagalit pa tayo sa mga ral, mga minamahal. At yung pagkatalaga ng Diyos sa atin, paano ba ito nag-iginawa? Sabi sa Efeso Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 5, mga minamahal, hindi natin nalalaman bago pala lalangin ang sanlibutang ito, pinili na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. O ating pong basahin, kindly. Ephesians chapter 1, verses 4 and 5. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Amen. Efeso Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. 5. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga kung malalaman ito ng tao, mga minamahal, isipin nyo yung palang pagkatalaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa atin sa tinatawag na daang bago at buhay, mga minamahal, ito pala ay ginawa ng Diyos bago pa man lalangin ang sanlibutang ito. Amen? Kaya nga isinilang tayo, mga minamahal, bagamat tayo tinuruan ng ating magulang sa mabuting asal, ang tao ay naligaw, mga minamahal, sa kanyang dating daan at dating buhay, nasa kasalanan. Naligaw siya, mga minamahal. Pero dahil itinalaga siya ng Diyos sa bagong daan at buhay, mga minamahal, ito pala ay naganap na bago pa malalangin ang sanlibutang ito. Kaya nga hindi pa intulutan ng Diyos ang tao ay mapahamak na lamang, mga minamahal, sapagkat itinalaga siya ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ito ay minagaling ayon sa kanyang mabuting kalooban. Isipin niyo, mga minamahal, kung walang mabuting kalooban ng Diyos para sa atin, di panatiliin niya tayo sa ating lumang daan at lumang buhay na ang ating mga kasalanan ay magkaroon ng bungang karamdaman at kabayarang kamatayan. Pero hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kundi ang kanyang pinahintulutan habang hinahanda natin ang Roma Kabanatang 6, talatang 21, mga minamahal, kundi ang pinahintulutan ng Diyos, mga minamahal ko, ay maunawaan natin na tayo pala ay nakatalaga na sa daang bago, mga minamahal, at bagong buhay. Amen? Kaya nga ang sabi rito, mga minamahal, na tayo itinalaga niya ng una pa. Tingnan nyo sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Sa kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Ito'y ayon sa magaling na kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Bakit ginawa ito ng Diyos sa atin, mga minamahal? Dahil yun daw mga unang bagay na ating ginawa sa ating lumang daan at lumang buhay. Sabi ng banal na kasulatan, ito'y tunay na ating ikinahihiya sapagkat ang bunga nito ay kamatayan. Kindly, Brother Hill, Roma 6, talatang 21. Romans chapter 6, verse 21. Amen. What fruit that you then in those things whereof ye are now ashamed, for the end of those things is death. Amen. Mga taga-Roma Kapitulo 6, versikulo 21. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong iyon, sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano daw ang ibinuga, mga minamahal, ng mga bagay na noon na ngayon ay ikinahihiya natin, mga minamahal? Ang bunga daw noon ay kamatayan. Kaya pala, meron tayong mga kababayan, mga minamahal,
hindi po sila nagbigay daan sa bagong buhay at bagong daan na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagtalima sa ebanghelyo ng katotohanan. Mga minamahal, hindi po nila naranasan na lumakad sa bagong daan at bagong buhay. Ang kanilang nilakaran, mga minamahal, yung dati nilang daan at nanatili sa dati nilang buhay, nagkaroon yun ng bunga. Ano po yun, mga minamahal? Kamatayan. Right. Amen? Kaya nga sa gabing ito, mga minamahal, hindi naman natin gugustuhin mabuhay na lang tayo sa kasalanan sa mahabang panahon. Kaya nga, ang common question na maraming tao, ako ba'y may pag-asa pa? Amen? Yun po ay very common question ng sino mang tao. Kasi yung iba, iniisip nilang sila'y wala ng pag-asa. Kaya magpapatuloy na lang sila, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Bagamat, alam nila, ang magiging bunga noon ay kamatayan. Ngayon, mga minamahal, ang Diyos ay nag-aalok ng bagong daan at bagong buhay para sa atin. At yan ay itinalaga na ng Diyos ayon sa ating nabasa. Itinalaga na ng Diyos yan para sa atin sapagkat bago pa man dalangin ng sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos, mga minamahal. Amen? Ano ang tanging paraan para sa atin upang tayo ngayon ay makalakad sa bagong daan at bagong buhay? Dito po sa Roma, Kabanatang 14, ang talata po ay 8 at ibabalik natin sa 7. Ito po ay tanging paraan na ating magagawa upang tayo'y manatiling lumalakad sa bagong daan at buhay na itinalaga ng Diyos para sa atin. Ating po basahin. Romans chapter 14 verses 8 and 7. For whether we live unto the Lord. Amen. And whether we die unto the Lord. Amen. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Amen. Amen. Mga taga-Roma Kapitulo 14, versikulo 8, talon sa 7. Sapagat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. 7. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lagyan natin ito ng supporting verse sa Pilipos Kabanatang 1, talatang 21. Amen? Ang ating tanong, mga minamahal, meron pa bang paraan para tayo ay makalakad sa bagong daan at buhay na itinalaga ng Diyos para sa atin nung una pa man? Meron, mga minamahal. Ikaw ngayon ay nabubuhay. Amen? Sabi ng ating nabasa, ikaw ngayon ay nabubuhay, mabuhay ka sa Panginoon. Kung ikaw ay mamatay ka sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, dapat nakatalaga ka sa Panginoon. Amen. Hindi ba simple, mga minamahal? Dahil maraming taong nabubuhay, mga minamahal, hindi sila nakatalaga sa Panginoon. Kaya nga, pag namatay sila, mga minamahal, akala ng maraming tao ang kamatayan ay kapahingahan. Kung ikaw ay nabubuhay na hindi ka nakatalaga sa Panginoon, pag namatay ka, hindi ka pa rin nakatalaga sa Panginoon. Hindi yung kapahingahan para sa'yo. Dahil kung namatay ka, na ang kamatayan mo ay kabayaran ng iyong kasalanan, hindi ka nakatalaga sa Panginoon. Right. Saan ka nakatalaga? You are appointed for destruction. Amen. Nakatalaga ka doon sa tinatawag na pagkapahamak. Hindi sa langit ang punta mo, kundi doon sa tinatawag na everlasting destruction, a place of torments, where worms diet not and fire is never quenched. Ibig sabihin sa impyerno, mga minamahal. Kaya nga sabi sa talatang 7, sapagkat ang sino man sa atin hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man na hindi namamatay sa kanyang sarili. Amen? Bakit sinabi itong talatang ito? Binigyan po ito ng paliwanag ni Apostol Pablo nang siya po ay sumulat sa mga taga-Pilipos, mga minamahal. Ang sino man sa atin na hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili, kanino tayo dapat mabuhay? Dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang tanging paraan para tayo makalakad sa bagong buhay, sa bagong daan at buhay na itinalaga ng Diyos sa atin, sa mabuhay o sa mamatay, dapat tayo'y nakatalaga sa Panginoon. Amen? Kaya anong ibig sabihin nito na ang sino man sa atin na hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili? O lagyan natin ng supporting verse. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 21. Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Amen. Pilipos Kapitulo 1, versikulo 21.
sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ihahanda po natin ang unang Korinto 10:21. Yun palang ibig sabihin. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, hindi tayo namamatay sa ating sarili. Dahil kung tayo'y sa mabuhay at sa mamatay ay nakatalga sa Panginoon, sabi ng ating nabasa, kung ikaw ay nabubuhay, mamatay ka kay Kristo, at kung ikaw ay mamatay, ang kamatayan mo ay magiging pakinabang. Amen? Bakit? Kasi sa mabuhay at sa mamatay, ikaw ay nakatalga sa Panginoon. Kaya nga, hindi ka nabubuhay sa iyong sarili, hindi ka namamatay sa iyong sarili, sapagkat sa mabuhay at sa mamatay, ikaw ay nakatalaga sa Panginoon, sapagkat tinanggap mo ang alok na Diyos, ng Diyos na bagong daan at buhay. Amen? Maraming tao, mga minamahal, sila po'y nabubuhay sa kanilang sarili, namamatay sila sa kanilang sarili. Wala kang kaligtasan pag ganon. Dapat kung mabubuhay ka para kay Kristo. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo, for to me, to live is Christ. Kung mamatay ka, maging pakinabang. Bakit? Kasi sa mabuhay at sa mamatay ka, hindi ka sa iyong sarili, sapagkat sa mamatay at sa mabuhay, ikaw ay nakatalaga sa Panginoon. Amen? Gaano kahalaga, mga minamahal, na tayo nakatalaga sa Panginoon? Sabi ng unang Korinto 10:21, sapagkat hindi natin maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Kaya kinakailangan nandun ka sa saro ng Panginoon at hindi sa saro ng demonyo. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang saro. O ating pong basahin. 1 Corinthians chapter 10, verse 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Amen. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Amen. Amen. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 21. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Naunawaan po ba natin ito? Amen. Hindi pwedeng sabihin mong nabubuhay ka, sa Panginoon naman ako sa araw na ito. Bukas sa demonyo naman ako. O kaya, ang kalahating araw ko'y sa Panginoon, ang kalahating araw ko'y sa demonyo. O kaya, gagawa ako ng mabuti ngayon, at mamaya gagawa ako ng masama. Dapat nating maunawaan, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng uminom sa saro ng Panginoon, hindi rin tayo pwedeng uminom sa saro ng demonyo. Hindi tayo pwedeng umupo sa dulang ng Panginoon, hindi rin tayo pwedeng umupo sa dulang ng demonyo. Dahil meron ka lamang dapat inuman na saro at upuan na dulang. Kung ikaw ay sa Panginoon ka. Kung sa demonyo ka, sa demonyo ka. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan, mga minamahal. Amen? Kung pula-pula, kung puti-puti. Dahil kung pagsamahin mo yan, kahit itinalaga ka na ng Diyos ng una pa man para sa daang bago at buhay, ay hindi mo magagawang lumakad sa daang bago at bagong buhay. Bakit? Dahil nabubuhay ka sa kasalanan. Doon sa kasalanan mong ginawa, doon ka mamamatay. Kaya nga ang sabi, ang tanging paraan sa mabuhay at sa mamatay, dapat nakatalaga ka sa Panginoon. Amen? Ayun pong maliwanag. Kasi minsan mayroong mga Robin Hood na tinatawag. Amen? Bakit ka ba ng isnats? Bakit sila gumawa ng masama? Mga minamahal, nag-isnats o kaya ng hold up, mga minamahal. Amen? Nanutok, ng agaw ng cellphone. Kasi marami daw silang nakitang palaboy-laboy na bata sa kalye, walang makain. Yun naman kanilang kikitain doon, nahatian naman yung bata. Pakakainin nila din, akaawa din. Amen? Kasalanan pa rin yun Kaya nga hindi mo pwedeng upuan ang dulang ng Panginoon at dulang ng demonyo. Kasi hindi yan tinatawag na daang bago at buhay. Lumang daan pa rin yan at lumang buhay kasi may kalaki pa rin kasalanan. Tingnan niyo mga minamahal. Kaya nga malalim ang paliwanag dito. Sa mamatay at sa mabuhay ka sa Panginoon. Dapat maunawaan natin yan, mga minamahal. Sa Panginoon ka lamang, ano man ang mangyari, hindi mo pwedeng pagsamahin ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Amen? Kaya ang tanging paraan, inuulit natin para makalakad tayo sa daang bago at buhay. Sabi, sa mamatay o sa mabuhay, ikaw ay sa Panginoon. Sinabi ng Apostol Pablo, for me, to live is Christ and to die is gain. Pag nagawa natin yan, mga minamahal, amen, nakaligtas tayo sa tinatawag na bunga ng kamatayan. Ano ang ating tatanggapin na wakas, mga minamahal? Roma, Kabanatang 6,
talatang 22. Itong ating paglakad sa daang bago at buhay, mga minamahal, na sa mamatayo sa mabuhay tayo sa Panginoon. Ano ang wakas nito? Oh, kindly, beloved Brother Hill. Romans chapter 6 verse 22. But now being made free from sin Amen. and become servant of God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 20-22. Datapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan ay maging mga alipin kayo ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Noon ang bunga natin, noon ang ating bunga sa ating mga ginagawa nang tayo nasa daang luma at lumang buhay ay kamatayan ng bunga. Ngayon, kapag tayo lumalakad sa bagong daan at buhay, ano ang ating wakas? Sabi ng ating nabasa, kasi napalaya ka na sa kasalanan. Naging alipin ka na ng Diyos dahil sa mabuhay at sa mamatay, ikaw ay sa Panginoon. Sabi, ang wakas ay buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga hindi po natin panghihinayangan, mga minamahal. Bakit? Tinanggap natin ang salita ng Diyos na ito pala ay itinalaga sa atin ng Diyos para sa daang bago at buhay. Yung tinatawag na a new and a living way. Amen? At ginawa ito ng Diyos, mga minamahal, bago pa man itatag ang sanlibutan, ikaw ay itinalaga na ng Diyos para ang iyong wakas ay buhay na walang hanggan. Kaya habang ating napakinggan ang papuring awiting I give you Jesus, wala po kaming ibang Diyos na ipinakikilala sa inyo, kundi ang Diyos na nang una pa man ay nagtalaga na sa inyo sa daang bago at buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa atin ng wakas na buhay na walang hanggan. Kaya nga kung tayo na mamamatay, mabuhay tayo sa Panginoon. Kaya sa isang maiksing panalangin ng pagsisisi, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tulungan mo silang makalakad sa bagong daan buhay na itinalaga mo sa kanila. Bigyan mo silang pagkakataong makilala at mapaglingkuran. Sa gabing ito, abutin mo rin po kalang pangailangan sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sickness and diseases, infirmities, cast out from them, complete healing, and deliver us right now in the name of Jesus. Vices become probably be solved, cast out from them, in the name of our Lord Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Sa ating beloved ordained preacher Louie Angeles, sa ating na pag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay sa gabing ito, muli nakasama po ninyo Brother Lando Montilla at co-pilot po natin Robert Tuega, na kami po ay pansamantalang nagpapaalam, pansaraw po ng bukas ay patuloy po